sa iyong pagsama at pagsuporta ngayong gabi sa ating live Friday prayer night dito sa ating pong home church. Welcome sa inyong pong lahat. Tayo po ay magsama-samang puri sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Wherever you are, why don't you start this night off with a smile? Amen. Itiyan mo muna ang sarili mo, kapatid, at pakita natin sa atin pong Panginoon that we are rejoicing in the Lord. Hallelujah. Amen. Rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Praise God. Amen. Tonight is a night to give thanks to the Lord for all that He has done to us at sa Kanya pong kabutihan. Amen. And let's just do that tonight. Hallelujah. Lift up your hands to the Lord and sing with us. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Why don't you spend this moment, kapatid, na pasalamatan ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Thank Him for good health. Thank Him for strengthening your body. Thank Him for the food on your table. Jesus. Thank you for the money in your pocket. Thank you for the love of family. Thank you, Jesus, for a brand new year. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, with a grateful heart, let's sing to the Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Hallelujah. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. We're trying to thank you, Lord. Oh, Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We enter your gates, Lord God, with thanksgiving in our hearts. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. We thank you, loving Jesus. Father. Hallelujah. There is no higher calling than to bow before our King of Kings and our Lord of Lords. Hallelujah. The highest calling is to serve the Lord. Amen. With our whole heart, our whole mind, our whole body and strength. Hallelujah. Hallelujah. Down at your feet, oh Lord, is the most high praise. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Oh, I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. Down at your feet, oh Lord, is the most high praise. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling. There's no greater honor than to bow and kneel before your throne.
worship you. For There is no higher calling, there's no greater honor but to bow and kneel before your throne. Oh, I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. Oh, I'm amazed at your glory. I'm amazed At your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. Oh Lord, I live to worship you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Name of the Lord. We live to worship. Hallelujah. We're here, God, to sing praises to your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ay, o nasa biyahe ka, nasa trabaho ka, magandang umaga sa iyo, good morning, good day, good afternoon, ang iba ay good evening, like in the Philippines, it is evening here right now. At hallelujah, isa pong kagalakan na may pagpapatuloy po natin itong layunin po ng gawain po ng Panginoon. Ang unang layunin po ay ang atin pong sambahin at lolahatin po ang kanyang dakilang pangalan. And then the next one is that we don't forget the gathering of ourselves together as the manner of the holy people, mga kapatid, maging sa mga apostles in the New Testament sa panahon po ng ating Panginoon Kristo. At nung siya po ay umakyat na po sa langit, iniwan niya ang kanyang mga apostles na nagpapatuloy sa kanyang ministry. Hence, it is called the apostolic ministry. Tonight, I have prepared, God has given me a simple sermon, a simple message for us para po atin pong pagsasaluhan. And I just entitled this, My Guide and My Keeper. Ang akin pong giya at ang aking tagapag-ingat. Praise the Lord. Makikita niyo, you can see the compass. You see, a compass is being used by the sailors, the pilot, and the travelers. It always points at the north. So, wherever the compass points out, it means that is the north. And if you know the north, you have to face the north, and then you know where is the east, the west, and the south. Ang Panginoon, the Lord, is our keeper, and He does not leave us nor forsake us as He told us in the Bible. Praise the Lord. Kung mayroon kang pag-asang ganyan at naniniwala ka sa Panginoon, say praise the Lord. And it is very good, it is brilliant, it is outstanding and excellent for you to be able to believe that. Because you see, God gives a measure of faith to everyone. And except the Lord gives you faith, you'll never be able to believe God. Kasi kahit ang maniwala sa Diyos, it is indeed a gift from God. Many people cannot believe God, and we cannot blame them because God did not reveal to them and God has not imparted to them the measure of faith. Kaya po, maswerte po tayo mga kapatid ngayong gabi na binigyan po tayo ng Diyos ng measure of faith to be able to believe that God is our guide and God is our keeper. Amen? Praise the Lord. For thou art my rock and my fortress. Ikaw daw ang aking bato at ang aking taguan. Alam niyo, ang isang ibon kapag mayroon pong bagyo sa gitna po ng karagatan, at wala na po siyang mahanap pong bundok, at
makakita siya ng isang bato po na nakatayo doon sa gitna ng dagat, pilitin po niya, he will do his best, the bird will do its best to be able to fly down to the rock, mga kapatid, kasi yun na po ang kanyang kaligtasan para hindi siya matangay ng boisterous wind, yung hangin po na malakas po sa bagyo ng gitna po ng dagat. At ang bato na yon ay magsisilbi po niyang taguan. Therefore, for your name's sake, lead me and guide me. Kaya nga po, Panginoon, para po sa kapakanan ng iyong pangalan, pangunahan mo po ako at saka ituro mo sa akin ang wastong daan. Amen? Praise the Lord. Even in business, even in your work, in your decisions, in order for you to be able to guide your family and to manage well even your family affairs, mga kapatid. Kasi dito po sa buhay, kailangan po ay atin pong husayin po ang lahat ng mga bagay-bagay, sapagkat kung yan ay topsy-turvy, magiging magulo, ang resulta po nun maging magulo. So, that your family would become a good one, you have also to make the necessary efforts to make it good. Tama po. And therefore, it's only the Lord who can lead us and guide us on the proper steps that should be applied for sa atin pong buhay-buhay. Praise God. Hallelujah. David wrote often about the trials of life. Yeah, si Haring David na samista po, yung mga awit po na siya pong may akda, ginamit ng Diyos na pagsubok na ito. Subalit, siya po ay nakahilig o siya po ay nakasandal po doon sa matalino po na Diyos at doon sa Diyos po ng kanya pong kaligtasan. Hallelujah. The next verses tell of the grave danger ahead and David's resolve. Yung pong mga susunod pong ating pag-aralan ng mga bersikulo, ito po ay sasalita po at magpapakita doon sa mga mahihirap na landasin doon sa unahan po ni David sa kanya pong lakad. Sabi niya dito sa verse 4 hanggang 5, pull me out of the net that they have laid privately for me, for thou art my strength. Into thine hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord God of truth. Sabi niya, hatakin mo ako, Panginoon, doon, alabas po sa lambat na kanila pong itinalaga at kasi parang nilalambat ka nilalagyan ka ng bitag, no? Sapagkat ikaw, Panginoon, ang akin pong kalakasan at sa iyong kamay ay akin pong itinatalaga at ipinagkakatiwala ang aking espiritu, sapagkat tinutubos mo ako at ikaw ang katotohanan, ang Diyos po ng katotohanan. So, huwag tayong matatakot, mga kapatid, sa lambat po ng kasamaan, lambat po ng kinabukasan, sapagkat ang Diyos po, kapag ating ilalagak ang atin pong espiritu at atin pong isandal ang atin pong mga sarili sa Kanya, siya po ang tutubos sa atin. Ang meaning po ng tubos is, instead na tayo mag-suffer, the Lord will take the suffering for us. Dapat na sa akin tatama yon, but because God is my Redeemer, He will redeem me, He will place Himself instead of me. Di ba, Redeemer? Di ba sa cross ganun din? Imbis na ako mamatay, ikaw ang dapat patayin dahil sa ating kasalanan. Si Jesus Christ came by in order to redeem us because He is the Redeemer. So instead na tayong ipapako sa cross, siya na po ang nagpapako sa cross. Therefore, dito, ang application din po sa message ay God is the Redeemer of David, even if the enemies, even if the devil puts a net before and against David, God is gonna because David trusts in Him at si David ay nakasandal sa kanya pong manunubos, tutubusin siya ng Diyos at ang Diyos po ang siyang katotohanan. Amen. Hallelujah. Jesus
What a Friend for Sinners addresses that in its fourth stanza. Ito po isang awit, pero dahil hindi ako kausayang umawit, hindi ko awitin sa inyo. Ito po ay laman po ng isang awit. Ang sabi nito, Jesus, what a guide and keeper. While the tempest still is high, storms about me, night or takes me, He, my pilot, hears my cry. Sabi daw, si Jesus daw, na kanyang tagapanguna at kanyang tagapag-ingat sa malalakas at malalaki pong mga bagyo sa buhay na dumarating sa kanya o dumarating sa atin na pinapangunahan pa nga tayo, nasa ating unahan yung mga bagyo. Subalit ang Panginoon po ang siya pong piloto natin at kanya pong nadidinig ang atin pong pagtawag at pag-iyak. Sometimes crying is not does not only mean crying with tears. But when you cry, it means to say you call urgently. You cry out. You pray. You ask for help. That means cry for, shout for a help. Diba? Lord, hear me. Please help me. Ganun po ang ibig sabihin. There was a time in the Gospels when the disciples were overwhelmed by a tempest. Diba? Minsan, ang mga apostles, ang mga disciples, nakaslulan sila sa isa pong bangka. Tapos, kaligitna ng gabi, bumagyo man. At ang Panginoong Jesucristo ay natutulog na kasama nila doon sa bangka. Ibig sabihin, sometimes, as if the Lord is sleeping kasi hindi natin in-entertain. We should not forget to entertain the Lord. Do you know how to entertain the Lord? We need to sing unto Him. We need to praise Him. We need to pray unto Him. Call His name. Acknowledge that God is with you any time of the day. Amen? Na kahit ngayong matutulog tayo, magpapalam tayo sa Panginoon. Sabi natin, Panginoon, salamat po, patutulugin mo po ako ng mahimbing ngayon. At diyan ka lang, huwag mo akong iwan. Para pagising ko, magigisnan kitang nandyan din. Para ingatan ka lang, huwag kang iiwan. May lamantak mo, matutulog ka, hindi ka lang papalam sa Panginoon. In everything that we do, we shall acknowledge God. Amen. Sa tempest na ito, nakatulog ang Panginoon kasi hindi naman siya ini-entertain, hindi naman siya kinakausap. Busy man itong mga disipulo sa pangingisda. Busy silang, siguro kung sa panahon ngayon, busy siguro mag-chat ito. Busy siguro mag-Facebook. O di kaya naglalaro ng Legends ba yun? At saka, iba pa nga, nagduduta. Iba naman, nakikipag-usap sa social media. Iba, kung ano-anong ginagawa mga kapatid. And because we are busy, too busy, we sometimes forget that the Lord needs our attention too. Right? Kung kaya, dito, baga nakatulog ang Panginoon. Subalit ginising ng Panginoon. Always remember that even if sometimes we feel that God is a little bit farther from yung mga nakasalayan natin. Pero pag may kailangan ka, tumawag ka lang sa Panginoon. Balikan mo ang Panginoon, tawagin mo ang Diyos. Then, the disciples, ginising nilang Panginoon. Sabi nila, Lord, may bagyo po. And then, nagising ang Panginoon at kanya pong sinaway ang bagyo. Ang sabi niya, peace be still, di ba? Sabi ng Panginoon. Bagyo, kumalma ka at magpakahinahon ka. So, hindi na, kasi yung bagyo mga kapatid, sumisingasing yan. Kaya yung hangin, di ba, boisterous. Ang sabi ng Panginoon, ay huminahon ka. Tumigil ka na at magkaroon ng kapayapaan ang dagat, ang panahon. Pumayapa mga kapatid. That's how the Lord will call peace and quiet for you, and blessings would come, and the peace of God and the understanding of God, the joy of God will come to you kapag tinatawagan mo ang Panginoon dahil ikaw ay mayroong tiwala talaga sa Kanya. God is gonna rescue you anytime na kailangan mo ng rescuer. Amen. Praise the Lord. Okay.
there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves. Praise the Lord. Yan, kininto na po natin. At ang Panginoon ay nagising at kanya pong sinaway ang hangin at ito po ay tumigil at pumayapa. This was one of the first indications he was more than a common person. What manner of man is this that even the winds and the sea obey him? Sabi po ng mga disciples. Do you see that? Sometimes maisip natin ang mga apostles ay grand na sila masyado because they were with the Lord for about 2 or 3 years. Pero some of them are still barkada ang kanilang feelings sa Panginoon. They didn't know really who Jesus was in the entirety. Kasi nagtanong pa nga sila, anong uring tao ito na kahit yung mga hangin, kahit yung bagyo at ang dagat ay sumusunod sa kanya. Hindi naman sila magtatanong. So, that proves that the Lord is not mayabang. Hindi na sinasabi na, oy, maniwala ka, pitikin kita, ako pa naman ang Diyos. Hindi ganun ang Panginoon. Because the Bible said to us, the Lord God, our Jesus Christ, is meek and lowly. Siya ay mababa sa puso at siya ay mahinahon. Di ba dapat tularan din po natin mga kapatid na kahit po tayo ay pinayaman na ng Diyos ng tudo, huwag po tayong maging mayabang. Kahit graduate na tayo, di ba? Kahit ikaw ay summa cum laude pa, o di kaya ikaw ay na-promote na, o di kaya maging presidente ka na, any kind of president, maganda yung maging presidente ka ng Pilipinas, eh dapat nakatungtong ka pa rin sa lupa. Huwag tayong magiging atat na ipakita sa kapwa at yung ating kapwa ay parang nakakalamang na tayo dahil pinagpapala na tayo ng Panginoon. Lalo ka pa nga maging humble eh. Kung pinayaman na tayo ng Diyos, halimbawa ngayon, mayroon ka lang 10,000 dati, ngayon binigyan ka ng Diyos ng 1 million, mayroon ka lang 10 million, 100 million, 1 billion na, dapat lalo kang mababa ang iyong at mahinahon ng iyong tinuran kasi pangit naman sa isang mayaman na mayabang, di ba? Oh. So ang Panginoon, sabi ng Biblia, God abhors pride. Ayaw ng Diyos ng mayabang. You can tell the testimony of the Lord pero huwag yung magyayabang kapatid kasi walang patutunguhan yan. Mahuhold up ka lang at mautangan ka. It's a joke pero isn't it true? Okay. Sino man dyan lang magsasabi maraming isang kwarta, just let us know and we will come visit you. Our friend. Friend tayo pagka marami kang kwarta. Promise, di kami mangungutang. Alam mo? Because kapag utang may bayad. Ang aming gagawin, we'll come to you, we'll go there and ask you for bigyan mo ako ng pang-birthday. No? O kaya blessing, di ba? Praise the Lord. So, you better keep it and the Lord knows it. Basta ba yung tithes and offerings mo, binibigay bang balik sa Panginoon, mga kapatid ko? Kahit, halimbawa, bumili ka na lang ng isang, alam ko tuloy, isang presidente, kandidatong presidente, nagyabang, na yun daw butunis ng kanyang suit ay 1 million daw. So kung merong tatlong, yung suit at saka ito, marami yan. Kung tigwa 1 million yan, di, halimbawa yan, 4, 5 million na yan. Sa kabila, 5 million, di 10 million. May dalawa nito, di 12 million. Abangan na siya mga kapatid kasi gustong kunin na ngayong kanyang damit. Biro mo, 12 million, damit pa lang. Hindi tuloy nanalo. Diba? Kasi ikaw ba naman bubuto ka doon sa taong galon. So, praise the Lord. Amen. So, ang Panginoon ay He is meek and lowly, pero pagdating sa kapangyarihan, wala pong question doon because He is God who manifests Himself into the flesh. Amen. Okay? Praise the Lord. Ang mga magdaragat, yung mga nagbibiyay sa karagatan, alam po nila ang halaga po ng karunungan, no? At ang experience po, yun pong yung long period ng pag-serve ng isang piloto na paano na kanya pong madadala po yung barko o mailalanding ng aeroplano
ng safe doon sa airport o di kaya sa pantalan. Hindi man kailangan na magyabang na maniwala kayo sa akin, ako isang magaling na kapitan ng barko at ako isang piloto. Kaso, Captain, maganda yan. Hanga kami sa'yo, kaya nga ikaw na nga ang nandyan eh. Pero, please naman, ilan mo kami ng maayos doon sa harbor. At saka, dapuin mo ng tama aeroplano para safe and sound po ang aming pagdating. Di ba mga kapatid? That's what is important for a sailor and a pilot is to land your ship or vessel na safe and sound para po sa iyong passengers. Ang Panginoon, ganyan mga kapatid, hindi po alintana sa Panginoon. Minsan nga, hindi lang papakita ang Panginoon. Kikita na lang natin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga gawa. Pero ang layunin po ng Panginoon is for us to possess or to obtain and to receive a better kind of life mga kapatid, yung prosperous, healthy, masaya, at talagang maunlad at makapangyarihan at wise po na tayo po ay mayroong sigla at masasabi po na we can really appreciate the blessings of the Lord. Yun po ang gusto ng Panginoon. Hallelujah. Sabihin natin, Lord Jesus, ikaw ang aking guide. Ikaw ang aking keeper. Amen. In an analogous way, sa ganun din daw ng mga kapatid na paghahambing, Christ and His Spirit can keep us from ruin, human, natural, or spiritual. Sa ganun din pagkakatulad, kapatid ko, ang ating Panginoon Kristo, sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay mag-uli sa mga patay, kaya tinatawag siyang Holy Ghost, siya rin ay maiingatan niya tayo buhat doon sa mga masama na nakakasira. Ito man ay makatao, ito man ay natural, may lindol, bagyo, mga sakit, in Jesus' name, o di kaya spiritual man na mga nakakasira, kaya tayong ingatan ng Diyos dyan at kaya tayong pangunahan ng Panginoon. Amen. Nangako si Jesus Christ natin Panginoon na kung ang Espiritu po ng katotohanan ay atin na pong matatanggap, ang katotohanan po ay siya na po ang mangunguna at tayo po ay pangunahan niya doon tungo sa tumpak na katotohanan. At tayo po talaga pong maayos sa kanya pong pangangalaga. Amen. Ito pa nakasulat sa John 16:13. The Old Testament contains the precious truth. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusts in you. Ang lumang tipan ay naglalaman po nitong isang mahalagang katotohanan, nagsasabi na iyo siyang iingatan sa ganap na kapayapaan, na ang kanyang isipan ay mananatili sa iyo sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo. Amen. Isaiah 26:3. Nagtitiwala ba tayo sa Panginoon, kapatid? Amen. Praise the Lord. We have the assurance that the peace of God, which passes all understanding, shall keep our hearts and minds through Christ Jesus. Meron tayo pong kasiguraduhan ngayon pong kapayapaan ng Diyos na lumalampas pa sa lahat ng mga kaunawaan at karunungan ay mag-iingat sa ating mga puso at sa ating isipan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa Philippians 4:7. Amen. Hallelujah. Okay po mga kapatid, ngayong gabi tayo po ay dadako sa ating prayer request. This is our first Friday na magkaroon po tayo ng prayer request because last Friday, ang atin pong prayer request ay pang sarili. Sinulat po natin, huwag mong kaligtaan kasi yung ating Friday ay kasama po natin ipag-pray ngayon, and every time we pray, we have to remember our prayer request na sinulat kasi special po yun. Yun po yung pangarap mo sa ating Panginoon. Kapatid, meron akong testimony sa inyo. May sinulat ako doon ng prayer request na mahaba kasi yun, pero 10% of that prayer request ay tinugunan ng Diyos ngayon, ngayong araw na ito. I started 9 o'clock. Tutulog pa ako mga kapatid. Nagising ako.
And then, ginawa ko yung dapat gawin. And by 5 o'clock ng hapon, naganap na po, 10% na po ang natupad doon sa aking prayer request. And I know, God is going to complete it. At nananalangin ako mga kapatid na sana God would enable me, bigyan niya ako ng karapatan at kakayanan para po magawa ko mga kapatid, para po mabubuo po ng 100% sa tulong niya yung akin pong pinagpipray. Now, baka sabihin ninyo, bakit na lang hindi pastor ibigay ng Diyos? Hindi, kasi ang Panginoon gusto niya na ating tatrabahuin po yung mga pagpapala para masasabi din naman na nagbunga din yung investment ng Panginoon sa atin. Gusto ng ibang tao mga kapatid, libre na lang eh. Huwag ganon, dapat magtrabaho tayo. Hingin natin sa Panginoon yung guidance. Let's pray to the Lord that He would keep us. Kailangan natin hingin sa Diyos yung wisdom, yung understanding, yung knowledge, yung kapangyarihan, yung favor niya, yung opportunity, yung chance, yung privilege. Lahat mga kapatid eh. Dapat hingin natin sa Panginoon so that a real blessing would come at saka masabi natin na talagang sa tulong ng Diyos, kahit ating pinaghirapan, pero naisagawa naman po yung pagpapala na ating tinatanggap. Di ba? Mas masarap po yung pagpapala na pinagpaguran, di ba? Amen? Kaya nga ang Panginoon, ayaw niya yung mga lottery kasi lahat ng tao maniniwala na lang doon na lang manalig mga kapatid sa lottery. Okay. God bless everyone po. So kapatid, hallelujah. Ikaw, tayong lahat, kami, sama-sama tayo ngayon, dudulog sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Aming dakila at mapagpalang Diyos, aming amang sumasalangit. Salamat po na kami ay iyo pong iniligtas at binigyan mo kami ng karapatan na maging tunay mong mga anak. At narito nga po, Panginoon, wika mo, aming ipaaalam sa iyo ang amin pong mga kahilingan. At ang wika mo, Panginoon, kung kami ay tatawag, ikaw ay makikinig at kami pakikinggan at magpapakita ka ng mga kamanghamanghang mga bagay na hindi pa namin nangalalaman. Lord God, kami po ay lubos na sumasampalataya at naniniwala at nagtitiwala sa iyo ngayong gabi, Panginoon, sa iyo pong kapangyarihan, sapagkat ikaw ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa at kaya mong lahat, Panginoon. Wala po kaming pagdududa. Kami po ay lumalapit, hallelujah, na mayroon pong dalisay na pananampalataya at kami humihiling na nawa kami po ay kalugdan sa iyong presensya at ariin kaming ganap sa pamagitan po ng dugong banal at sa amin pong pagsamo na ito, Panginoon, malulugod ka at malalahati sapagkat aming dadalhin sa iyo ang mga prayer request, Panginoon, na amin pong isinulat last Friday para po sa aming sarili. Ito po yung napaka-espesyal na mga prayer request na gusto naming matupad. Hallelujah, at ipagkaloob mo sa amin. Hallelujah, ngayong 2021, Panginoon. Sa taong ito ay amin pong danasin. Hallelujah, na makamtan ang iyo pong pagpapala ayon po sa aming isinulat, sa amin pong personal prayer request, hidden prayer request, Panginoon. Kami lamang, Panginoon, ang nakakaalam. At ikaw, Diyos, sa prayer request nito, hiniling kita, Panginoon, na iyo itong pagkaloob sa bawat isa ayon sa kanya pong kalingan. Lord God, hallelujah, bigyan mo po ng katuparan ang pangarap po ng bawat isa na sumulat ng kanyang prayer request para po doon sa Friday last week. Lord God, ay amin pong kasama ngayon na dinidalangin sa iyo itong mga prayer request for tonight na pinadala sa amin ng aming mga kapatiran online. Lord Jesus, hallelujah, at kami po ay totoong nagkakasundo at nagkakaisa at aming ginagamit po ang aming pananampalataya at sama-sama kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo ngayon upang hilingin sa iyo ng matapat, Panginoon. Hallelujah, na mayroong buong pananampalataya. Nagpapakumbaba kami, O Diyos, at amin pong hinihiling na ang mga prayer request na ito ay iyo pong katagpuin, yung tugunin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Okay, kapatid, praise the Lord. Lubusin mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Wala pong mahirap sa Diyos. Kung kanyang kalooban, ipagkaloob niya sa atin,
manatili po tayo matapat sa paglilingkod sa Kanya. At ngayong gabi, anyayahan muli kita na iyo pong i-like at iyong i-share itong ating pong broadcast na ito yan sa Facebook, sa iyong mga kamag-anak at kaibigan. At doon naman sa YouTube nating channel sa bit.ly bit.ly/God's Will TV all. Punta doon mga kapatid ko at pumili ka ng isang video and then mag-subscribe ka doon at huwag mong kalilimutan na yung i-click po yung notification bell, yung kulay itim, para po lahat po ng uploads ng ating mga videos ay ma-notify ka, matatanggap mo lahat. Praise the Lord. So God bless everyone po. Thanks a lot. Thank God and thank you for joining us tonight. God bless. Praise God. Hallelujah.